Mona Lisa. Ito na marahil ang pinakakilalang piraso ng sining sa mundo. Ngunit naisip mo na ba kung bakit sikat na sikat ang Mona Lisa? Mayroong mga dahilan sa likod ng katanyagan sa gawang sining na ito. Kaya't ating tuklasin ang mga aspeto ng pagpinta at maunawaan kung bakit nanatiling isa ang Mona Lisa sa pinaka-iconic na larawan sa mundo ng sining. Iisa-isahin natin ang kanyang mahiwagang kasaysayan at mga makabagong diskarte sa pagpinta. Kaya't simulan na natin. Si Leonardo ay ang pinakakilalang artist at inventor sa panahon ng Renaissance. Ngunit ang apelyidong Da Vinci ni Leonardo ay hindi katulad ng isang modernong apelyido. Ito ay nangangahulugang Leonardo from Vinci dahil siya ay pinanganak malapit sa kanayunan ng Vinci at malapit sa siyudad ng Florence noong 1452. Kaya naging Leonardo da Vinci. Bukod sa pagiging artist at inventor, si Leonardo ay kilala bilang eskultor, Florentine polymath, inhenyero at arkitekto. Sa kabila ng kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay, si Leonardo ay walang formal na edukasyon. Ngunit sa kanyang murang edad, ang kanyang talento sa sining ay nangingibabaw. Ayon sa mga eskolar, si Leonardo ay naging apprentice noong siya ay 15 taong gulang sa isang pintor at eskultor na nagngangalang Andrea di Sion del Verrocchio. Iginugol ni Leonardo ang pagsasanay sa ilalim ni Verrocchio sa loob ng humigit kumulang 1 dekada. Pinuno ni Leonardo ang kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng pagpinta, pag-ukit at sinanay na rin ang mekanikal na sining. Bago niya natapos ang pagsasanay kay Verrocchio, inalok si Leonardo na maging artist ng Guild of Florence na isang korporasyon na kumukontrol sa sining at kalakalan. Ngunit tinanggihan ni Leonardo ang alok at kinumpleto ang kanyang pagsasanay kay Verrocchio at naging isang master independent artist noong 1482. Gumawa siya ng mga sopistikadong piraso ng sining sa kabuuan ng kanyang karera. At noong unang bahagi ng 1500, nagawa niya ang pinakapamusong sining na The Mona Lisa. Sino nga ba si Mona Lisa at bakit ito sikat? Magsimula tayo sa salitang Mona Lisa. Ang salitang Mona ay isang colloquial version ng salitang Italyano na nangangahulugang Madam. Ngunit alam niyo bang bukod sa titulong The Mona Lisa, ito ay may mga alternatibong titulo sa wikang Italyano na tinatawag nilang La Gioconda at sa wikang Pranses naman na tinatawag nilang La Joconde na parehong nangangahulugang masaya o masayahin. Samantalang ang mukha sa likod ng pamusong sining na ito ay kinilala bilang si Lisa Gherardini na isang Italian noblewoman at asawa ng isang mayamang mga ngalakal ng silk na nagngangalang Francesco del Giocondo. Gumagamit si Leonardo ng kakaiba at makabagong pamamaraan para ipinta ang Mona Lisa. Binago niya ang mga alituntunin sa pagpinta ng kontemporaryong sining sa panahong iyon. At ang pamamaraang ginamit niya ay naging mahalagang bahagi ng kasalukuyang kurikulum ng sining. Isa sa mga pamamaraan ni Leonardo ay ang sfumato technique o paggamit ng fine shading. Karaniwan sa mga artist sa panahong iyon ay gumagamit ng canvas, ngunit ang Mona Lisa ay kakaiba dahil ito ay ipininta sa poplar wood panel na may sukat lamang na 77 by 53 cm. Gumagamit si Leonardo ng iba't ibang kulay upang lumikha ng ilusyon ng liwanag at anino sa pamamagitan ng maninipis na layer at semi-transparent na glaze. Dahil dito,
Ang Mona Lisa ay naging isang klasikong halimbawa sa paggamit ng espumato na teknik na pumukaw sa interes ng komunidad ng sining sa bansang France at kinilala bilang isang revolusyon ng pagbabago sa pagpinta. Maliban sa paggamit ng kakaibang teknik at pagbibigay ng ilusyon sa sining na ito, isa sa nakakatulong sa pagpapalakas ng katanyagan ay noong ninakaw ang obrang Mona Lisa, mahigit 100 taon na ang nakakalipas. Ito ay si Vincenzo Perugia na isang Italyano at trabahador ng Louvre Museum sa Paris. Sa pagiging makabayan ni Vincenzo, naisip niyang agawin ang kayamanan ng kanyang tinubuang bayan at para muling mapagsama-sama ang mga Italian artwork sa kanyang bansa. At noong buwan ng Agosto taong 1911, ninakaw ni Vincenzo ang Mona Lisa sa Louvre Museum. Sa panahong ito, kumalat ang mga larawan ng likhang sining sa mga internasyonal na pahayagan, maging sa buong mundo, kabilang ang 60 detectives at ang buong kapulisan ng France. Ngunit nang lumipas ang halos 2 taon, ang Mona Lisa ay nahanap ng mga otoridad at kinilalang si Vincenzo ang kumuha ng obra. Dahil sa mga pangyayaring iyon, si Vincenzo ay hinatulang guilty sa krimen na kanyang ginawa. Hindi inaasahan ni Vincenzo na ito ang magiging pinto para mas makilala sa buong mundo ang Mona Lisa. Dahil sa mga pangyayaring iyon, sinintensyahan si Vincenzo ng 1 taon sa bilangguan. Ngunit dahil sa kanyang apela, ito ay napaikli ng 7 buwan na dumaan pa ng ilang paglilitis. Ngunit sa kabila ng kanyang ginawa, si Vincenzo ay panandaliang kilala sa buong mundo na kalaunay naging herald na bayani ng bansang Italia. Ang Mona Lisa ay naging pinakatanyag na sining sa buong mundo. Hindi lamang dahil sa mga nakakagulat na pangyayari, ito ay dahil nararamdaman ng mga manonood ang isang emosyonal na pakikipag-ugnayan sa kanya. Ito ay may napakamatalinong paglalarawan ng realidad. Isang larawan na kaakit-akit at pinalakas ng agham at ilusyon na pumukaw sa isang komplikadong serye ng psikolohikal na reaksyon at naging daan kung bakit siya ay parang may buhay, mas buhay kaysa anumang larawang ipininta.